ba kayo pupunta kay Ilocos? Layo eh. Pili lang. Coach, ano po, just about this event, yung pag-welcome lang, I know nag-coach kayo ng men's team before, so yung pag-welcome ng Alliance sa Crisscross sa family nila. Siyempre, happy kami kasi talaga naman yung men's team talaga ngayon, talagang nagiging popular na talaga, madaming talaga nanonood. So, magandang group sa Ribisco, yung tatlo na yung sponsor ng Alliance. Coach, yung ngayon may Nika Celis and Sheena Toring na kayo. Kamusta naman yung integration nila so far bilang yun nga rookies? Kamusta nakapag-train ng ubos nila or inuunti-unti nyo pa lang for PBL? Since sinadrop sila, one day after tomorrow yata nag-training na sila. So, yung transition naman nila for Creamline and yung sistema, makukuha din naman nila yan. I think pero ready na sila. Kasama namin sila sa Ilocos for on-tour PVL. So, okay naman sila. So, Coach, yung expectations nyo dun sa on-tour naman, ano makukuha nyo dun? Actually, nabigla lang din kami dyan kasi medyo late kami nag-start ng training. I think wala pang isang buwan. Pero yung schedule, binigay sa amin sa Ilocos. So, kahit pa paano nakapag-prepared naman kami. So, and yung mga senior naman namin nandyan. So, let's see na lang kung ano yung performance na gagalawin ng Creamline sa Ilocos. Do you expect po na yung rookies nyo will have their time sa Ilocos? I think meron naman. Yung position kasi medyo vacant talaga. So, I think may time sila para makapaglaro. Coach Rhea po ba part pa rin po ba ng team for on tour? Yes. Pero kasi nasa on leave siya. So, pero sa mga next game siguro makapaglaro na siya. Coach, yung announcement ni Gia na babalik siya sa Creamline, how big of a deal is that for Creamline? Siyempre, sobrang laki yun. Knowing Gia naman, talagang yung galing niya talaga, tsaka yung pagiging leadership niya rin, lagi nandyan. Malaking tulong sa amin kung makibalik niya si Gia. Pero as of now, hindi pa naman siguro. Coach, sabi mo nga short notice, pero bagong playing field din kung on tour, bagong experience para sa team. Obviously, successful kayo sa PBL. Anong nakikita mong mag-gain or how successful nakikita mo yung team na gagawin dito sa on tour? Yung Creamline naman, every tournament, kahit naman tournament, basta may game, binibigay naman yung 100% ng Creamline. Ano yung resulta, thankful lang kami. Pero every game talaga, pinaghahandaan namin. Is Ilocos, two games kami doon. So, nag-prepare kami kahit pa paano kahit next year. Coach Sheena, na obviously na-coach siya sa college. How do you help her with the transition to the professional? Yung familiarization naman nandun na eh. Siguro, i-continuous na lang namin kasi medyo hindi ganun kaaba din yung stint ko sa NU with Sheena. Pero napakagandang beginning para kay Sheena na maituloy namin yung tandem din namin sa Ribisco, sa Creamline. Siguro medyo malaking advantage na sa kanya talaga, hindi siya masyado mag-a-adjust. Coach, gaano ka big deal na si Kyle, mas eksperyensado na ngayon sa pagbabalik ni Gia? Kumbaga noon, medyo nangangapa or inaaral niya pa lang na si Gia pa yung main setter. Kasi ngayon, dalawa na silang, kumbaga, subok na talaga. Mahirap yung tanong mo kasi mahirap na yung sagot ko dyan eh. Kasi syempre, yung Gia talagang nandyan na, then Kyle talagang nagtrabaho niya yung spot niya sa Creamline. So, let's see na lang. Pero good problem nga, sabi nga namin. Pero hindi niyo pa kailangan problemahin yung ride na. Hindi pa siguro ngayon. Actually, hindi naman malaking problema. Yun nga. Let's see na lang kung sino talaga yung may papasok sa loob. Pero knowing Gia naman talagang experience na talaga. Lalo na naka-stint siya sa Japan. Let's see na lang talaga kasi mahirap din magbigay ng kung sino talaga yung mauulan.
Thank you, Coach. Thank you, Coach. Good luck, good luck.